Okay guys, welcome to my vlog again. This time, ako po ay nasa windmill. So as you can see, nababa ako ng windmill. Ayan o. Na-located sa Banggi. Medyo mahangin siya actually kasi tayo ay nasa harapan ng dagat. Sabi ni Kuya, yung aming driver, hindi daw pwede magtampisaw kasi malalim daw ang tubig. So definitely, ang gagawin lang natin is mag-vlog. So as you can see dito sa side ko is may mga windmill na souvenir. So kung nagbabalaki bumili, pwede naman yung mga tanungin dyan kung magkano presyo. But definitely worth it yan. Kasi nandito na sa gilid. So nandito na tayo sa pinakapaanan ng windmill. Mahangin pala siya, kaya nilagyan siya. As you can see, ito siya guys, so makarami. Sobrang dami pala nito. Nasa 200 daw may higit. So, worth it ang punta niya. Kasama ito sa tour package. So, hanggang doon pa yan, oh. Dami-dami. Meron pa sa taas. Pero ito, mabilis. Kasi nasa dagat siya. So, this is it guys. Ito po ang windmill na matatagpuan mo sa Banggi, Ilocos. Welcome back to my channel. This time ako ay nasa rock formations. As you can see, ang daming turista. Ayan siya, oh. Iba nagtatago sa gilid kasi sobrang init. Ito pa, oh. And then ito pa. So saglitin ito actually ng mga turista. So kung nagbabalaking pumunta ng Ilocos, saglitin nyo siya kasi ito ay magandang puntahan. So napaka surreal ng area. Nasa paligid lang siya ng ng dagat, at the same time medyo may kainitan. So talagang sasadyain mo siya. Mas maaga, mas better kasi mas hindi pa tirik ang araw, but nevertheless worth it siya. So itong rock formation na to remind me of sa Taiwan, yung Eco Park nila doon. So this is it guys. Ito po ang rock formation sa matatagpuan mo dito lang sa Ilocos Norte. So this is it. Tapos na ang aming agenda dito. So let's proceed to another venue.
This time ako ay nasa Paway. As you can see in front of me is the famous Paway Church na dito mo lang matatagpuan sa Ilocos. So, ito daw ay vested one of the UNESCO Heritage citations because of the cultural heritage na pinipreserve niya. So, ito ang Paway Church. Napakaganda siya, guys. Makikita mo kaagad ang kabuuan ng garden niya sa harapan. Talaga namang ayaw paawat. Beautiful. So if you're planning to go to an Ilocos tour, isa sa package deal ito, ang Paway Church. Napakaganda. At mamangha ka. Tingnan natin ang loob ng Paway Church. Imagine mo, 1593 pa. Founded by Agustinian. Talaga namang ayaw paawat ang Paway. Tapos may magpili ka ng mga souvenirs. Ito ang simbahan ng Paway Church. Di ba beautiful? Ang ganda siya, guys. Pretty ang dating. Ayaw talaga paawat. Beautiful. Welcome back to my channel. This time ako ay nasa Baluarte. Hindi ko ito napuntahan. Last time na pumunta ako dito ng what's this? Ng Vigan with my mga relatives. So, for the time being, puntahan natin, explore natin itong lugar nito. Very brief lang kasi it's all about hayop. Puro mga hayop ang nandito. So, ito inaalagaan ni collection daw ito ni Chavit Singson. So, welcome to Baluarte. So, ang entra po nandun sa kabila. So, marami kang pwedeng pagpilian actually. So, kung nagbabalak kang pumunta rito, at least may choices ka na.
So meron silang may walk-in, may package A, at saka package B. So ito siya. So mag-walk-in ka, may 100, PWD 50, senior 50. Package A naman, pwede ka magpakain. Sa package B, nadagdagan yung mga pakakainin mo. So this is it guys. Puntahan natin ang Balwate at explore natin yung lugar sa loob. Pero walk-in lang tayo guys ha. Kasi hindi naman ako interesado masyado sa hayop. Sa Hidden Garden. So, basically it's a garden pero kinonvert nila ito into a bar resto. So, kung ikaw ay nagbabalak bumili din ng mga for take home na mga halaman and so, marami ka makikita dito mga varieties. So, nagpakalaki. Actually, nasa kalahati na kami ng ng Hidden Garden Resto Bar nito. So, eto siya guys. Iikutin mo ng bonggang-bongga. So, meron silang Hidden Garden Bonsai Corner. So, kung nagbabalak kang bumili ng mga bonsai, talaga namang patok na patok talaga sa iyo to. Ito siya guys. Diba? This is our third day. This time kami ay nasa RG Jar Factory. Factory making daw. So, pottery. So, kung kayo nagbabalak pumunta ng, ng Ilocos Norte, isa sa itinerary nito ang pottery. So, try natin, i-check natin at makita natin kung ano ang ganap. So, may mga ibang tourist din pala na pumunta dito. So, for the meantime, tayo ay papasok sa loob para namnamin natin ang ganda ng Ilocos na pottery making. So, ito, mga varieties ng mga ginagawa nilang pottery. Maraming mga jars. So, all kinds of jars ang pwede mo makita. Ito siya, oh. Ay, basa pa. Basa pa siya, actually, guys. Basa pa. So, good luck naman. Ito palayok, oh. Kung gusto mo namang magpalayok te at gusto mong namnamin ang palayok, go. Medyo naputikan ako. Mamaya ko na lang punasan. Ito siya guys, ang mga gawaan. Hindi ano siya. Ayun, may bumulabog. May gumising sa amin. So, this time, ito naman ang pangmalakasang palayok ni Arpab. Actually, na-remember ko to. Yan. Ganyan kaya yung tubig namin dati. Yung
maliit pa ako, meron kaming ganyan na ano na lagayan ng tubig. So, eto siya guys. Medyo maraming ganap. But nevertheless, eto ang gawaan ng pottery dito po sa Ilocos Norte. Ayan o, napakaraming banga actually. Banga palang tawag dyan. So this is it. Meron pa doon banda sa taas. So, kayo na lang bahala. Maraming ganap dito. So, even pati dito sa labas, actually, nakakaloka, o, diba? Malawak pa lang nila, area nila. Ang daming palayok, te. Promise. Ayan. Ay, palayok, banga. Maliliit. Maganda ito sa, sa halaman. Actually. Kaya lang mabigat. Nevertheless, worth it naman kasi marami kang pwedeng paggamitan nito. Ito, marami pa, Ang dami nilang banga na maliliit. So this time, ito, pang maliliit pa rin, mga banga rin, actually. Anyway, kung nagbabala kayong pumunta ng Ilocos Norte, part ito ng itineraries, puntahan nyo na lang. Then, sabi niya, may namang maglagay ka na lang ng donation, siguro para tulong na rin sa kanila. But at the same time, makita mo kung paano ginagawa. Merong gawaan doon Let's find out kung ano ang process ng paggawa. At at the same time, pwede kang mag-practice na rin on your hand para mag-produce ng sarili mong banga. Okay, docs, I'll keep you posted again sa next itinerary namin. Baka matakot si ma'am yan. Kasi kapag may galit, putol ka agad. Kailangan bigyan mo nga lang siya. magaling ako. Star na, there's so star. Silip lang. Ay, di ba meron? Looking mas ka rin ba nila? Matikman mo yung bago yan. This time kami naman ay nasa bungad ng Calle Cristologo. As you can see, ito ang famous na Cafe Leona na dinadagsayan pagka gabi. So, tara't lakarin natin ang slide, ang Calle Cristologo. Medyo maganda to kasi maraming ganap dito. Victorial actually. So, ang makikita mo rito is basically mga historical houses na panahon pa ng mga Kristiyano, Kastila. So, famous din ang Max Restaurant dito at the same time. So, kung nagbabala ka naman bumili ng souvenirs, nandito na sa side na to ang souvenirs. So, marami kang pagpipilian dyan. Mahaba ito guys, hanggang dulo pa yan dyan actually. So, bear in mind. But nevertheless, maganda ang weather kasi hindi pa siya mainit. Naitatago pa ng araw dito sa bandang kaliwa yung init. Pero pagdating na ng mga bandang mga around 11 to 12, putok ng init niyan. So anyway, ito ay sadyain sa vegan. So kilalang kilala ito pagka ikaw ay pumunta ng Vegan Ilocos Sur. Pupuntahan mo talaga tong Calle Cristologo. So this is it. Postpone mo na rito for a while at magsa-sightseeing tayo ng mga souvenirs nila dito sa Calle Cristologo.
Welcome back to my channel. This time, tapos na ang pictorial, tapos ang video nung aking kasama. Nag-rent kami ng slide. So, this time kami ay babagtas na pabalik. So, memorable to kasi this time may naka-tour. Wala kaming hirap. Konting walkato na lang. And at the same time, pipikapin na lang kami. Wala nang masyadong stress. So this is it. Ito po ang Calle Crisologo na matatagpuan mo sa Ilocos Vegan. Ilocos Sur Vegan. So, nagbabala kayong pumunta at gusto nyo sadyain ito, feel free. Kasi open naman tong Calle Crisologo. At hindi pa siya ganun ka-congested. Kasi wala pang masyadong tao at saka hindi pa siya ganun ka-init. So this is it. Like and subscribe to my channel. At rin ang nalalakbay. Comment down below kung meron kayong nagustuhan, hindi nagustuhan. At explore pa natin ang Pilipinas. Kasi kaya ganda ng Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. At explore natin ang mga lugar dito sa Pilipinas. Bagong lugar. Okay, doon? Ako ay nasa Grape Farm dito sa La Union. Ito yung pinaka-last stop namin para sa Ilocos Tour. Side trip lang to actually. So kung nagbabala kayong pumunta at sadyain ang La Union, ito naka-include sa package ng Ilocos Sur at saka Ilocos Norte. Side trip lang to, so very short lang. As you can see, ito ang so, kitang-kita naman talaga ang drama. Ito pa siya guys. Marami kang pagpipilian. Dami nakasabit. So, feel free to touch. Hindi yan peke. Talaga nakasabit talaga siya. So, namnamin nyo ang ganda ng ubas. Dito lang sa La Union. So, tara na. At sadyain natin ang Grape Farms na matatagpuan nyo dito lang sa La Union. Kasama to sa package actually guys. So, ang daming pagpipilian ito. Mamimitas ka. Actually, saktong-sakto lang talaga sa ulo ko. Yung kahit ng nila, ng bubong ng ng puno ng ubas. So, ang ganda, nakaka-amaze na pwede ka palang
gumala at explore itong ubas grape farms dito lang sa La Union. So again, kung nagbabala kayong pumunta dito, i-avail ang tour package na ito. Ito ay naka-include sa Ilocos Tour, Pagudpud, Lotte Vegan na tour package. So side trip lang ito. Take about siguro mga ilang minutes lang and then that's it. So this is it guys. Ito po ang grape farms dito sa La Union. Mine. Ay, may kubit kasi lalo mo ganti. Ayan o. Takpan muna natin dito ko. Oo.